DZRH. Good morning, Yusek. May gagawin po ba ang pamahalaan para tulungan si former president? Kasi ang dating doon sa kanya mga taga-suporta is basta natin ibinigay sa ICC. Hindi, what do you mean po na Kung tutulungan po ng pamahalaan, may bibigyan na tulong. paano pong tulong ang dapat asahan kung meron po siyang sariling abogado? But anyway, meron man po tayong batasang RA 9851 kung saan sinasabi po, no, kahit po ang dating Pangulong Duterte ay masasabi pong dapat na usigin or kailangan magkaroon ng hearing sa ICC, hindi naman din po papabayaan ng ating gobyerno, lalong-lalo na po kung ito ay tungkol sa kanyang karapatan. Sino man, kahit hindi po dating Pangulo, basta po Filipino, makakaasa po yan ng tulong sa ating pamahalaan. May attend po ba o nag-reach out po ba mula sa kampo ni former president? Wala pa po kaming natatanggap na anumang report patungkol dyan. Clay Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, what are the possible penalties and prison terms former President Duterte could face if convicted of the ICC's crime against humanity of murder? Thank you po. Yes, based on the law, the penalty could reach up to 30 years imprisonment. But it depends upon the defenses that can be availed of by the former president. Tuesday New, DZWB. Good morning, Yusek. Kahapon po ay may mga sinasabi pa rin yung kampo ni dating Pangulong Duterte na he was denied of his right, especially yung medical attention. Hindi po ba naibigay sa kanya yung standard operating procedures na i-undergo siya ng medical examination upon his arrest? Hindi po yan totoo. Dahil nung panahon po na siya po ay nasa kustodiya na po, talaga pong ang pagtrato po sa kanya ay hindi po lamang basta-basta. Tinrato pa rin po siya bilang Pilipino at bilang former president. Kompleto po ang kasamahan po doon, may mga doktor po, may mga nurse, nandun din po ang kanyang mga abogado. So wala pong katotohanan na hindi po nabigyan siya ng tamang atensyon, especially patungkol sa medical needs na kailangan po niya. Hindi po ba yung request daw po na dalhin siya sa ospital dahil considering his health condition nga daw po kahapon na umaga hanggang gabi nag-travel, napagod, bumaba na yung blood sugar level, kinailangan daw sanang mai-ospital. Hindi po ba yun kasama doon sa medical attention na dapat ibigay daw sa kanya? Kung ang nagsasabi naman po na doktor na nag-attend po sa kanya ay hindi naman po sinasabing critical ang kanyang kondisyon, hindi naman po kinakailangan siya idalhin sa hospital. Thank you po.